Ipinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Meralco Solar Project sa Nueva Ecija. Kasabay niyan, pinag-aaralan ni PBBM kung bibigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang itatayong Meralco Terra o M-Terra Solar Project sa Barangay Calios, Peñaranda, Nueva Ecija. Kasabay ito ng pangunguna ng Pangulo sa groundbreaking ceremony ng proyekto ngayong araw. Sa sandaling maging fully operational sa 2027, ito ang magiging pinakamalaking solar plant at battery storage facility sa mundo. Ayon kay Meralco Chairman and CEO Manny V. Pangilinan, patunay ang M-Terra Solar Project sa hakbang ng bansa na isulong ang renewable energy. But numbers alone fail to articulate the full significance of this project. I think we're making a statement here today that the Philippines is not only keeping pace with the global energy transition, but more so we express our intention, the Philippines' intention to lead that migration from thermal to renewables. Sa panig naman ng Pangulo, this landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. Malaki rin daw ang maitutulong ng proyekto sa pagtitiyak na sapat ang supply ng kuryente at mababa ang presyo nito. Higit 2 milyong tahanan o household kasi ang masusuplayan ng M-Terra gamit ang 5 milyong solar panels na may capacity na 3,500 megawatt peak. Samahan pa ng 4,500 megawatt hour battery energy storage system. Bukod dito, malaki ang maiaambag nito sa ekonomiya. 10,000 trabaho ang naghihintay sa pagsisimula ng proyekto. It is estimated that the project will create over 10,000 jobs. Certainly, it will stimulate local economies and open countless opportunities for growth and development in those communities. 23 bilyong financial benefits din ang inaasahan mula sa proyekto sa susunod na isang dekada. Inatasan naman ni PBBM ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na tumulong at tiyakin na mabilis na matatapos ang proyekto. Sa ambush interview naman, nagsalita ang Pangulo sa napipintong pag-uwi ng OFW na si Mary Jane Veloso, ang Pinay na nasa death row sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Ayon sa Pangulo, matagal na panahong tinrabaho ng gobyerno na maalis siya sa death row. Since I came into office, what we were working on was tanggalin na siya sa death row. Unang-una, to commute her sentence to life. Nung nangyari yun, when we were able to achieve that, we continued to work with them. It was still with the Widodo government at the time, na kung paano, how we will do it para pauwiin. Sabi nila, wala naman silang interest na ikulong, wala naman silang interest na execute ang si Mary Jane Veloso. Ngunit, kaya naman, sabi nila, hanap na lang tayo ng paraan. And they did it for us. Kinilala rin ni PBBM ang naging kontribusyon ng mga nagdaang Pangulo sa pagpapababa ng sentensya para kay Veloso. Titingnan pa raw ang mangyayari pagdating naman sa usapin ng pagbibigay ng executive clemency. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.